Yung 1,000 piso natin hanggang sa naabot yan. Ako pagka nag-umpisa tayo mag-alaga ng mga manok, mga pabo, magkano lang naman isang pares ng manok? Yung 1,000 piso natin, makakabili na yan sigurado. No? Kaya kung sisiw man, mas marami pang pwede nating alagaan. Tapos pwede tayo makatipid sa umpisa. Tulad ngayon, no? Tingnan niyo, napakaraming alaga natin. Pero ang pagkain natin, ganyan lang, yellow corn. Ayan po, yellow corn. Gustong-gusto ng mga alaga natin buong yellow corn. Kahit na itong mga alaga natin halo-halo, gansa, pabo, manok. Meron tayong mga malalaking mga breeders na. Kumbaga nangingitlog na itong mga alaga natin. So malaki ang tipid po. Sa umpisa, kapag wala pa tayong tanim, wala tayong mga mais, tulad nito, wala tayong yellow corn. So, pwede naman feeds muna. Kung ilang piraso, isang pares na manok lang naman. So, kayang-kaya yan kahit na bilan natin 1 kilong feeds, matagal na maubos yan. Kung isang pares o ilang piraso lang. So, kaya yung bigas, kami nga dati, pagka dating ng manok, ang umpisa mo nang gagawin mo, ikulong muna o itali mo, kailangan masanay muna sila doon sa area bago mo sila pakawalan. So, pagka sanay na, pwede mo na pakawalan at saboy-saboyan mo na lang ng bigas or mais o kung ano yung available doon sa area ninyo. O kung bigas-bigas muna, basta naka-pre-range naman, pwede yan bigas kasi nakakain din naman ng ibang mga pagkain yan, mga bunga ng prutas, mga damo, insekto, na doon din nanggagaling yung ibang source ng kailangan ng kanilang katawan. So tulad dito, naka-pre-range sila, kaya nagbibigay tayo ng kahit yellow corn, o pwedeng purong yellow corn lang. Since pre-range naman sila, marami sila nang kain sa paligid. Pero kung nakakulong lamang, ay maigi na bigyan natin ng pitch. Kung konti lang naman tulad na nabanggit natin, ay kayang-kaya yan. So, ayan yung mga diskarte namin sa pag-aalaga natin, sa pag-uumpisa. Saboy-sabuyan mo muna ng mga kung anong available sa inyong lugar. Tapos habang tumatagal, magtanim-tanim ka din. So dito sa amin nga, ayan may mga tanim din kami dito. May mga saging nga rin tayo, mga katawan, dahon ng saging. Ginagamit din natin pagkain sa mga baboy. So doon, maraming gabi dyan. So marami tayong nakukuhang pagkain ng mga alaga natin. So yun yung diskarte namin sa pag-aalaga nitong mga mga manok. So ayan, manok pabo. Sa manok kahit maliit na puhunan walang problema. So, pakonti-konti lang yan. Habang tumatagal naman dumadami din yan. Ayan, pakainin muna natin. Saboy-saboyan lang muna natin. Kasi pagka pumasok tayo dyan, siguradong tayo ay kanilang sasalubungin. So marami yan sila. Yung iba naman, yung mga doon sa unahan naman, nandun yung mga kambing natin. Ayan doon tayo, pakita ko sa inyo itong ibang area. So papasok sana ako, pero kaya lang alam ko dumugin ako ng mga manok at posibleng ako matutuka nila. Ayan So doon sa unahan naman, meron din tayong alaga dito ng mga kambing. Yan, may mga kambing tayo. Meron tayong mga manok. Ayun yung mga kambing natin nandyan. Tapos meron tayong mga baka. So ayan yung mga kambing. Naka-free range din sila dyan. At madalas ay kasama dyan yung mga manok. May mga pabo. Kumakain din kasi yan ng mga damo. So ayan, sama-sama yung mga alaga natin dyan. So ayan ang cute na mga alaga natin dyan. So yun yung diskarte natin sa mga alaga. Pakainin lamang natin ng mga available doon sa area natin. Kung isa-isa lang naman yung alaga natin, nag-umpisa tayo sa kaunti pa naman ng mga manok, walang problema yan. Kahit na wag natin isipin yung puhunan. Sa akin kasi hindi ko na iniisip yung puhunan pagka nag-aalaga ako ng ganito. I-enjoy ko lang. Kasi 1 kilo lang naman, halos 1 linggo na halos maubos din yung manok mo, ilang piraso lang. Pero pag ganito na kadami at pure feeds ka, nagpapakain, malaki-laking gastos din talaga. So yun yung disadvantage. Pagka i-pure feeds mo sila, malaking gastos din talaga. So kaya kailangan magtanim-tanim tayo. Maliban na lang kung talagang pang-commercial na yung iyong pag-aalaga, paramihan na. So kailangan naka-pure feeds ka na para ma-provide mo yung need ng yung market. So pwede yun. As long as sustainable naman. Kaya mong magbenta, tapos mula doon sa binenta mo, makakabili ka naman ng feeds, wala problema, tapos may kita ka pa doon. Pero kung backyard farming lang, yung pang ulam-ulam, tulad dito sa atin, pang ulam-ulam lang, so dapat magtanim din tayo para hindi tayo mapag-gastos na malaki. Kasi kung pure feeds, grabe guys, ang laki ng gastos. Pero kung ganito lang naman, yellow corn lang naman yan, laking tipid yan. Buo pa yan, hindi pa giniling yan. Kaya wala ng gastos. Pagka kuha mo lang sa pag-ani, anuhin mo lang.
Tanggalin mo lang pa isa-isa. So, meron ka na agad pakain sa mga alaga. Ayan sila. Sabihin pa natin sila. Medyo maputik lang dito sa amin at maulan. At pag pumasok din tayo dyan, tayo dinubugin yan. Kaya sabay-sabuyan lang natin. Ayan. Papasok na rin ako kasi bubuksan ko yung pinto doon sa kabila. Bago papasok, sabuyan muna natin. Kasi dudumugin tayo niyan. Ayan na. So. So. Ayan o. Oh, naputik pa naman ang kanila mga paa. Ayan. Sundan ako niyan. Oh, yan kayo. Yan yung pinakabahay ng alaga natin. At yung iba nating mga manok, andyan sa ibabaw. Ibabaw na Madrid ka tumitira. Oh. Yan. Oh. Oh. Lahat yan sila, kumakain sila nitong yellow corn. Oh, kahit ito mga gansa natin. Okay na, wala na. Lalagay ko na para hindi na nila kuhabulin. Alakas nila kumain. Doon sa unahan naman, ito yung mga kambing. Ayan po yung mga kambing natin. So ganun din sa kambing, pag nag-opisatado, ito ang pinaka-best, no? Sa kambing, meron lang kaming housing dyan. Tapos nakakaakyat baba lang sila dyan. No, pagkakakain na sila, bababa sila. Tapos pagkatapos na silang kumain, gabi na, uuwi sila. So yun yung advantage naman sa mga kambing natin. Tapos nagpupurga lang tayo. Pagkatapos mga anak, bago maglandi, purgahin na natin yung inahin sa kanyang kanyang mga anak. No, para sure tayong walang buntis tayong mapupurga. So ayan. So doon tayo. Tara guys, puntahan natin yung iba pang mga kambing natin. Mayroon pa tayong ibang mga kambing, may mga baka tayo dyan. Ayan po, medyo makulimlim na nga lang dito sa amin at medyo padilim na. Oh, ang gaganda, lulusog na katawan ng mga kambing natin. Minsan ko lang ito nakikita kasi sila ay naka free range. Ayan. So umuwi lamang yan sila pagkahapon na yung bahay nila doon sa unahan. Tara tingnan natin kasi alam ko meron ding nanganak na isang kambing. Yung isang batch. Ito kasi unang batch ng mga kambing namin to. Ayan sila. O, dito tayo sa mga kambing naman. Ito yung mga unang batch namin na kambing. Tapos may iba rin kaming kambing na yung bago namin nabili. Medyo makulimlim na dito sa amin. At paggabi na. Oh, may mga baboy din tayo dyan. Wala nang biik. Nakabenta lang yung mga biik. Hello. Oh, busog na busog, oh. Busog na busog. Silipin lang natin yung bagong kambing. Kasi may bagong panganak na kambing. Oh, yan yung isang grupo. Nandyan sila. So, ang bahay niyan, ayun, ang bahay nila. At, ayun, ito. Tara. Ito tayo. Isang grupo ng kambing. Dito yan sila nakatira. Yan guys. Tapos yung isang grupo ng kambing, ito naman kabila. Ito yung may mga nanganak tayong kambing. Silipin ko lang kasi di ko pa nakita yung isang bagong... Ito, trapal nilalagay namin dyan. Pag yung baboy natin mga anak, nilagyan ng trapal, kaya lang ito sira na. Ayan o, may mga baboy pa tayo dyan. So, dito tayo. Dito natin ang mga kambing. Hello! Oh, ayan, ang get oh. Oh, puting-puti na kambing oh. Maliksi na yung isang to. Oh. Nasaan yung isa daw dyan na bagong panganak? Ayan. Hello? Ah, yun, malakas na rin. Ayan guys oh. Tapos yun, may isa pa dun oh. Ayan oh, maliksi na rin oh. Oh, ang cute. Hello? Cute mo naman dear. Ayan yung mga bago nating baby kambing.
Oh, madami na, nadagdagan na kasi na may nadagdag na 3 mula doon sa nabili natin dati. Ah, anak siya ng puti. Ito yung bagong panganak. Hindi ko alam kung sino ang nanay nito. Kinsay nanay ni mo, dear? Ah, ito. Ah, ito yung bago. Cute. Sabi guys, ang cute ng mga kambing na ito. Ayan. So ito yung isang batch. Ito yung nabili natin. 12 piraso itong nandito. Puro babae. Tapos may isa. Bali 13 sila. Tapos may nadagdag pa na 3. Dumadami-dami na. Yung kabila ay isang grupo doon is nasa, alam ko 12. Mga ganun din sila kadami doon. Hindi ko na nabilang lahat. So bali total of mga 20 plus na, mga 25 ganyan. More than that na kasi may mga nanganak din. No, so ayan yung mga alaga natin dito. So ngayon ang mga baboy natin nandyan din. Ito landrace large white yan na inahin. No, pero sanay lang talaga sa ganyan kasi naka-free range yan dito. Dati pagka malapit na mga anak or yung mga naglalandi na papasampahan pa lang, nilalabas namin mula dito sa area na to. Tapos ngayon kambing muna ang nandyan. Tapos yung mga baboy natin ang nandito na side. No, so dito ito libre gala ang mga baboy natin dyan. No, malawak yung galaan nila dyan. Tapos yung kambing, ngayon wala ang baboy, so kambing ang nandyan. No, at napakarami pang damo na kinakain ng mga kambing natin. So, yun. Isa rin sa paraan, yung kambing, malaking kuan din niya, malaking tipid kasi malaking less din sa atin pagka, ayan, more on damo ang kinakain ng mga kambing natin. No? Tapos, hindi mo na kailangan pang bumili ng pakain sa kanila kasi kumakain sila ng mga damo. Yung mga tanim din natin, pwede tayong magtanim ng mga Madre de Agua, Napier grass o yung mga paligid natin sa kuan, itong kakawate, no, o itong Madre de Cacao. Yan, kinakain din yan ng mga kambing natin. So marami ang kinakain ng mga kambing. No, maraming klase ng halaman. So yan, try natin kumuha, try natin bigyan. Para makita ninyo na sila ay kumakain talaga nito. Tingnan natin. Dito mo natin sa isang group na to. Kung busog yan, hindi yan kakain. Ayan di ba? Yung iba pumunta pa dito. Yan. Lakas kumain. So ayan So Madre de Cacao, pwede natin itanim, ipaligid sa lambat at ibigay natin sa ating mga alagang kambing. So ayan yung ating update mula dito sa mga alaga natin. At muli po sa inyong lahat, maraming salamat po.